At ngayon naman, pag-uusapan natin ang ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa. And we are glad to have with us former lawmaker, former Bayan Muna Representative Attorney Carlos Zarate. Magandang umaga, sir. Welcome po sa programa at maraming salamat po sa oras po ninyo. Salamat at magandang hapon din, Alvin, at magandang hapon sa ating mga nanonood. Alright. Sir, pag-usapan natin yung foreign policy ng kasalukuyang administrasyon. May mga times na sinasabi ni Pangulong Marcos sa kanyang SONA na maging kaibigan sa lahat ng bansa at walang kaaway. And meron din siyang sinabi na hindi niya papahintulutan na may mawalan na katiting na teritoryo ng bansa. Now, how do you stand on this statement of the President? Well, sa assessment namin dyan, Alvin, wala namang pinagkaiba si President Marcos sa iba. No? Iba-iba lang yung killing nila. For example, malinaw naman sa ating konstitusyon, we should pursue an independent foreign policy. No? Pero sa panahon, yung ating mga Pangulo ay talagang may kinikilingan sila no, na bansa. For example, during the time of the past President Duterte, sabi niya, I will pivot to China. Putulin ko na yung umbilical cord ko with Uncle Sam. So nag-pivot to China siya for the 6 years, no, nakita natin. But actually, in reality, hindi naman niya totally pinutol. So nung pumasok naman si President Marcos, even if his first trip ay sa China, no, malinaw na ngayon, after 3 or more than 3 years, na yung kanyang foreign policy is talagang anchored doon sa kung ano ang tinatahak ng Amerika at ng mga Western powers, no? Western countries. So, ang kanyang foreign policy talaga ngayon ay malayo at taliwas doon sa sinasabi nating independent foreign policy. In fact, it's very telling, no? Na before you will face the nation for your fourth State of the Nation address, you have to travel to America, no? Para hingin ang basbas ng presidente ng Amerika, no? At may report ka man lang. So ngayon, here we are. After almost 4 years, no? Ang ating foreign policy ay dictated pa rin. No? Even how we try to address the issue, yung talagang elephant in the room, yung tinatawag nating the West Philippine Sea or the South China Sea issue. No? Instead of using the arbitral ruling in 2006 to our advantage of pursuing an independent foreign policy, mas ginagamit natin ito ngayon para dalhin yung ating foreign policy align doon sa Western powers. No? Kaya, after 4 years, instead of we only have 4 EDCA bases, ngayon siyam na, no? Dinagdagan ng 5. And then, these past months and years, no, nagkaroon ng mga malawakang balikatan exercises. At first, they denied it, but now, they openly admitted it na mayroon ng mga missile system na nasa Pilipinas. No? And initially, they said na it's temporary, it will be pulled out, but now it's already permanent. So what makes that policy dangerous sa tingin ko sa atin? No? Yeah, tama naman, sir. But yun nga, nag-impose ng threat kasi nga nandyan yung presence ng China in the West Philippine Sea at kamakailan lang itong July nag-celebrate tayo ng 9th year celebration ng ating pagkapanalo sa arbitral ruling which happened in 2016. Pero in the span of almost a decade, sir, parang wala namang totally parang hindi natin naramdaman yung pagkapanalo kasi nandiyan pa rin yung China sa West Philippine Sea and they continue to be aggressive. Yes, that is true. No? Aggressive pa rin talaga ang China. But that doesn't mean that we will have to resort to militarizing the South China Sea as it is happening now. No? Nakita mo naman, ginagamit nilang issue ngayon. Halimbawa, yung Taiwan threat, no? Na i-invade ng China. Then, there's also the South China Sea na build up ng China. We have to address that. But is there a need to militarize the issue? So ngayon, yan yung nakita natin. Ang Pilipinas, ang kinatatakutan natin will become a target dahil may mga bansa naman talagang galit sa Amerika. And probably, hindi ito kalaban ng Pilipinas.
Pero magiging target pa rin tayo dahil yung ating independent foreign, yung so-called foreign policy natin ay nakaangkla nga doon kung anong patakaran ng Amerika sa kasalukuyan. Mhm. So, in terms of Chinese continued presence sa West Philippine Sea, sir, hindi ba nakakapag-trigger itong mga mas malawak na balikatan exercises, yung trilateral exercises and multilateral maritime exercises, which could trigger yung China na mas maging aggressive lalo? What do you think, Attorney? Well, dahil nga we pursue a militaristic solution, no? Instead of multilateral diplomatic solutions, no? In multilateral engagement. Hindi naman natin sinasabi na hindi natin engage yung konfrontahin ng China. But we have to confront doon sa pagpurso natin ng ating independent foreign policy. Look at Malaysia and Vietnam, for example. May problema din naman sila sa China. No? Dahil may inoccupy din ng mga isla ang Malaysia at ang Vietnam. But meron bang mga base militar na hawak ang US sa Malaysia at Vietnam? Wala naman. In fact, these past years, no, they keep on engaging in yung mga bilateral and joint projects, no, doon sa mga disputed areas. So, ako naniniwala, personal kong paniwala, we can engage China, no, either bilaterally, multilaterally, no, and we can use to our advantage nga yung arbitral ruling. No? When I was in Congress, there was already this notion, no, na kailangan tuloy yung tinatawag nating code of conduct among claimant countries. Pero parang nung pumasok si President Marcos, parang wala na masyadong tulak dyan. No? And I think it's very important, especially among ASEAN, na among claimant countries, when we say claimant countries, wag munang makialam dito yung wala namang claims dyan sa South China Sea. Pag-usapan ito. No? Dahil napakayaman naman ng South China Sea and probably pwedeng makinabang lahat. No? While pursuing other options, except militarizing the entire South China Sea. So are we calling for the demilitarization, pagde-demilitarize ng South China Sea or ng West Philippine Sea para maibsan yung pagiging agresibo ng China? I think that yan yung dapat i-pursue, ano? Dahil the more na ang option natin is militarization. Nagkakaroon tuloy ngayon, Alvin, ang tingin ko unwritten arms race na, no, dito sa ating region, no? So dahil hindi naman mananahimik lang itong ating mga kapitbahay na bansa. Pag nakita nila, ang Pilipinas nag-aarmas na, may missile system na. Baka sasabihin ngayon, para yan pang control sa China, but later on, this can also be used against us. No? So dahil dito sa arms race na ito, what can you expect? Other neighboring countries will probably also, bibili rin tayo ng mga armaments, no? Ng mga more war material, no? Either from China or from the Western powers. So, ang mahihirapan nun tayo, especially Pilipinas, dahil we have limited resources. Right. No? Ang hirap-hirap na nga natin. Halos kalahati ng budget natin every year, utang. No? And at the average now, the Marcos administration nangungutang ng 200 billion a month. No? That is not sustainable if we go into that kind of path na yung ating limited resources, gagamitin pa natin pambili ng mga gamit pangyera dahil lang may problema tayo sa West Philippine Sea. Na, sa tingin namin, pwedeng maiwasan yan if only mag-assert tayo na, hey, Uncle Sam, we have our own independent foreign policy. You have your own way of thinking how to resolve itong South China Sea, no? But kami rin meron. So ang nangyayari kasi ngayon, parang doon na tayo. Instead of engaging China, mas gusto natin banggaan na. No? So nagagamit tayo ngayon pain. And very tragically ironic. While we are distancing, no, hindi na natin pinupursue yung mga multilateral and bilateral aggressively. Si Trump naman, in fact, Trump is going to China. Bibisita siya doon, mag-usap sila about ekonomiya, no? So tayo ang nalalagay sa alanganin dito. Pag nag-uupo ka, nag-aaway yung dalawang higante at ikaw ay, sa gitna. Sa gitna. No?
ikaw talaga maiipit. No? But balikan ko ulit, meron bang formula or meron ba tayong pwedeng tingnan na paraan na hindi naman tayo naiipit? Again, I am raising itong model of Malaysia, even Indonesia, and even Vietnam. Si Vietnam, talagang kaaway ng Amerika yan. Dahil sa gera nila in the 60s and 70s. But Vietnam is doing business with US. Wala naman siyang base militar. At nakikipag-usap din siya sa kanyang malaking neighbor, which is China. No? Meron din silang dispute. Pero Vietnam is not a prosperous ASEAN country. Kung papasyal tayo ngayon dito sa Metro Manila, makikita natin yung mga electric vehicles ng China na namamasada rito. Manufactured, not China, not Vietnam. So, bakit nagagawa ng Vietnam, hindi nagagawa ng Pilipinas? So nakita na natin, sir, yung pro-China. And this time, nakikita naman natin yung pro-Marcos. Meron bang benefit yung mga Pilipino on this foreign policy of the current administration? Kasi nakita na natin both side kung saan sila pumapanig. Like what you say, from the previous Duterte administration, it's totally pro-China kung titingnan natin. But this time, Marcos administration, he depends on the US. Pero anong benepisyo ng mga kababayan natin on this kind of foreign policy na meron ngayon tayo? Yeah, kaya nga binabalikan ko yung ano bang nakalagay talaga sa ating constitution, independent foreign policy. Paano kasi parang binabanggit lang ito ng mga presidente, no? Like nabanggit ni Presidente Marcos noon, friends of everybody, no? And let's do business with everybody. But in reality, taliwas doon sa ginagawa nila. Parang panahon din ng Duterte, kaibigan daw niya lahat, pero talagang killing siya sa China. So I think there's a need to change this paradigm shift. No? Yung iba nga, sabi nila, mas limited na ASEAN type of foreign policy. No? Yung mga ASEAN countries natin, meron naman ding bias. No? But pinipilit nilang tumindig on their own. No? At hindi yung talagang dinidiktahan. Kaya minsan, adman out tayo dito sa ASEAN. No? Ang Pilipinas lang talagang rabid na pro-US. And during the time of Duterte naman, rabid na pro-China. So I think, for now, looking forward, ano bang mas maganda, anong mas beneficial to us as a nation and as a people? I think, balik tayo doon. No? We already have this arbitral ruling. And China, being a global citizen, I think eventually, titingnan niya rin, wala ba talagang kapakipanabang kung itong arbitral ruling ay tingnan din niya as, being a part of the community of nations? Or mas makikinabang ba tayo kung itong arbitral ruling na ito, ginagamit lang natin na parang binawagayway, pero ang ating path na tinutukoy ay yung pag-militarize ng South China Sea. No? Ang problema kasi ngayon, Arvid, if you raise issues like, you have to engage China. Ang sasabihin sa'yo, pro-China. Pro-China ka. No? Tapos, pag pinipitik mo naman yung China, dahil sa kanyang very aggressive, and in fact, parang imperialist na rin, mga aksyon sasabihin na pro-US ka. But that should not be the case. As Filipinos, we should be pro-Filipino, pro-independent foreign policy. No? So, napakahalaga nitong at strategic ang kinalalagyan ng Pilipinas na hindi it is to our disadvantage as shown in the past na kikiling ka lang sa mga nag-uumpugang mga superpowers. No? And may mga models naman, gaya ng nabanggit ko, na hindi kailangan na you have to just take the side of one imperialist power against the other imperialist power. So, kailangan nga ipakita natin dito, kaya natin tumindig. No? Dahil talaga napaka-strategic naman ito. No? At wala silang magawa kung ang Pilipinas ay titindig sa kanyang sarili. Ang problema talagang ngayon, yung ating umbilical cord, no? Even our economic policies are being dictated by foreign powers. No? Just look at what happened when the
president went to the US. Instead of nagpabola naman siya kay Trump na hard negotiator siya. But from 17, dati 17, ngayon 19, no? From 20, naka-negotiate lang ng 1%. But anong ibig sabihin nun sa atin? Hirap ang ekonomiya natin yan. No? Dahil isipin mo, dati, kung halimbawa papasok ang mga saging natin doon na 100 pesos, ngayon 119 na. For example, no? 119 na bilihan, ano pang laban mo doon sa mga Latin American banana producing countries na mas malapit? Di ba talo ka na? Pero pag pumasok naman yung kanilang mga mansanas at ubas dito, ay walang tax dahil zero tariff sila. So what kind of an negotiation is that? No? A foreign, even economic foreign policy na you are just being dictated. No? I think gaya ng nabanggit kanina ni Secretary Teves, you have to be tough also and standing on your ground. Dahil alam naman natin ano ang advantage ng Pilipinas, no? And we can probably look for other market na mas makakatulong how to develop our own economy rather than dinidiktahan tayo. Alright. Sir, saan pa tatahakin ng Pilipinas itong daan patungo sa independent foreign policy, and kailan natin pwedeng maramdaman itong tunay na independent foreign policy ng Pilipinas on your point, sir? But it will take talagang hindi naman hindi pwedeng mangyayari lang yan at the flip of the finger. I think nilagay ng mga framers of the Constitution yan, yung ganong klaseng patakaran, policy, dahil sa ating mga experiences in the past. Remember, a product tayo ng kolonisasyon. Yeah. No? At napakatindi ng epekto ng kolonisasyon sa atin na even up to now, nararamdaman natin yon. Kaya talagang nilagay ng framers of the Constitution yan dyan ng sovereign Filipino people because they ratified that dahil naniniwala sa na yun talaga ang tamang daan na tatahakin natin na uunlad ang ating bansa. Gaya ng nabanggit ko nga, hindi naman Pilipinas lang ang naging kolonya ng mga lalaking bansa dito sa ating rehiyon. Lahat tayo dumaan na maging kolonya, but look at our neighboring countries. No? They are very much developed compared to us. So I think dapat pag-isipan na rin at saan papunta ito. Painstaking ito na dapat ipaalam din natin sa ating mamamayan, malaman ng ating mamamayan na of course, ang pinaka-immediate na problema ng ating mamamayan ngayon, yung kanilang sikmura, kahirapan, but hindi na ito hiwalay doon sa problema ng kahirapan. For as long as our foreign policy is dictated by foreign interests, by big foreign countries, malalaking bansa, mga imperialistang bansa, hindi talaga uunlad ang Pilipinas at mananatili ang ating kahirapan. No? Dahil noon pa man hanggang ngayon, ang papel lang talaga ng Pilipinas ay magiging source ng hilaw ng mga materyales. Pero tayo yung tambakan ng mga finished products from the other countries. So, hindi talaga tayo uunlad. So, kailangan mabago yung sistema na yan, including yung ating pakikipag relasyon sa ibang bansa. Okay. When we say about foreign policy, of course, it talks a lot in terms of the economic status of the Philippines. Nabanggit ko kanina na nakita na natin yung pro-China, na we're seeing the pro-US. Pero may mga lumalabas na numbers na lumalago yung ekonomiya ng Pilipinas, pero hindi pa rin siya totally nararamdaman sir ng mga kababayan natin. And ano sa tingin niyo yung turning point para lang at least ma-divert yung mindset ng ating leader para mag-switch to independent foreign policy? Well, nabanggit mo na rin yan, Alvin, tama ka. No? Hanggang ngayon, hindi nararamdaman yung sinasabing pag-unlad. Bakit hindi nararamdaman? Dahil yung sinasabing pag-unlad ng ating gross domestic product natin, hindi naman talaga nata-translate sa ibaba. Yung pinangako, for example, ng Marcos administration, no? Nung unang pumasok sila in 2022, they said na itong tinatakda nilang mga patakaran will produce, for example, 500,000 jobs a year.
Pero after 3 years, at the average, ang nagagawa lang nilang mga trabaho ay 250,000. At hindi pa ito dekalidad ng mga trabaho. No? Siyempre, nag-worsen pa yan dahil yung maraming trabaho na nangyari in the last 6 years, o in the 6 years of the Duterte administration, yun yung mga pogo. No? Sinara ang pogo, maraming nawalan ng trabaho. In reality, wala masyadong na-create na economic opportunity sa atin. In fact, ang contribution ng manufacturing, for example, in the last 3 years was the worst in the last 75 years. At yung ating ang contribution ng agriculture sa ating GDP is also the worst in our history. Napakababa. So, dapat yun ang tutukan ng administrasyon. Itong dalawang gulugot ng ating pag-ipunlad ng ating ekonomiya, agrikultura at manufacturing, ay talaga napapabayaan yan. So, palaki ng palaki ang ating budget. Next year, ang ipopropose next year is almost 6.7 trillion or 6.8 trillion. Tingnan mo anong priorities ng administration dyan. No? Kakarampot pa rin ang papupunta sa agrikultura. No? Doon sa pagsuporta sa ating micro, small and medium enterprises, halos insignificant. And remember, ang micro, small and medium enterprises, ito yung pinakamaraming nai-employ sa ating bansa. Pero hindi sila nakikinabang ng malaki doon sa ating budget. So ito yung dapat. Well, these are domestic policies, no? Pero ito rin ang refleksyon ng ano ang tingin ng pamahalaang Marcos sa kanyang pakikipag-ugnayan sa ibang bansa. Binubuyang-yang natin ang ating ekonomiya, no? While ang ibang bansa, lalo na yung malalaking bansa, ay papunta na sila sa protectionist. Tingnan mo naman ang ginawa ni Trump, that's a protectionist policy of imposing high tariffs against other countries. Pero tayo, ini-encourage tayo na buksan mo pa yung bansa mo, no? Zero tariff. I-open mo yung iyong ekonomiya, yung merkado sa mga negosyo ng malalaking bansa. At the end of the day, tayo ang talo. Alright, sir. Ano po ang ibibigay niyong grado sa ating Pangulo ngayong siya ay nasa kanyang midterm SONA? Well, bagsak. Kung ako yung professor, tayo bagsak pa rin. No? Yung mga pinangako naman ni Presidente Marcos, yung ilang SONA na niya, talagang hirap, hindi nararamdaman ngayon. Halos kahit na yung binanggit niya na 20 pesos na bigas, yun kasi ang barometro ng masa no? Tingnan mo naman, saan mo ba nabibili yung 20 pesos Limited na bigas? lang, Limitado, stores no? na. At ilan lang din ang nakikinabang. Even sa kanyang foreign policy, sabi ko nga, bagsak pa rin dahil instead of truly pursuing yung malayang pakikipagrelasyon sa maraming bansa na walang kinikilingan, ay mas lalo tayong nalibing ngayon doon sa magiging tuta, if I may say that, sa dikta ng Western powers, especially ng Amerika. At eto nga ngayon, nilalagay ang Pilipinas sa isang delikadong posisyon. Sa nagbabanggaan ngayon, makita naman natin ang nangyari nung magkaroon ng 12-day war ang Iran at Israel. Ang gera ngayon ay hindi na war on ground. No? Tingnan mo naman, no? Isang pindot lang ng mga missile nila aabot na kaagad. No? So, yan ang isang pinangangambahan natin. So, for as long as this kind of foreign policy is being pursued by administration after administration at hindi exempted dyan ang Marcos administration, talagang wala tayong maaasahan. There are a few more years before the term of Mr. Marcos ends. No? Are we expecting na magbabago? I don't think so. Dahil talagang doonan niya sinugal yung kanyang tinaya na niya yung kanyang foreign policy doon. No? So, ang hamon niyan ay nasa mamamayan. Wala na, ang totoong SONA naman, Alvin, wala doon sa loob ng House of Representatives. The real State of the Nation address ay nasa labas. No? Diyan mo makikita kung ano talaga ang pulso ng mamamayan.
Alright, maraming salamat po sa oras po ninyo, Attorney Carlos Zarate, former Bayan Muna Representative. Thank you so much, sir, for your Salamat, time. Alvin.